title is When Forgiveness Seems Impossible. Seems impossible. Amen. But before that, I have confession to make, or just short yung thoughts, reflections. Before, I'm a Christian since birth, but sa mga youth kasi iniwanan kami ng mga magulang namin. Nasa trabaho mama namin sa abroad. Pero ang sahod pa nun, mga $150. Tapos yung nun, kasi pag nasa Arab, hindi ka makalabas-labas, yung communication mo sa mga parents, sa mama mo, wala. Tapos wala. Kami lang. Tapos yung papa namin, siya ang constant naging mama, papa namin. Yung parang yung buhay pag wala ang mama talaga, walang nagagay. Yung buhay ng yung feeling talaga ng pagkamama na iba yung nurture sa papa at saka mama, na yung pag sinabi ng papa, ito gawin mo, gagawin talaga namin yun. Pag sinabi ng mama namin, kasi malambot ang puso namin nun, ng mama namin, kaya nung time na nun, minsan naabutan namin na wala kami ulam. Kahit yung abroad man yung mama namin, pero ang ulam namin, asin. Minsan, ulam namin, asukal. Lagyan lang ng tubig, maraming tubig. Tapos, asukal lang. Tapos minsan, magpagkud lang kami ng lubi. Walang. Tapos, yung panahon pa na, nung wala pang mama namin, nag-backslide yung papa namin. Andun kami humingi si Dangdang ng asukal, pambili ng papa ko. Andun siya sa galang. Humingi si Dangdang. Pag uwi, bulan, palo. Kasi bakit pupunta doon, lang ang pambiling asukal para pag kain kasi. Pero ang mama namin abroad. Kasi sinusugal ng papa ko yung pera ng mama. Isa na, kikita na namin yung papa namin doon sa kalsada, nakalatay na doon. Hindi umuwi kasi andun pala wala, bulsa, wala na lahat. Kaya, with all these years, bilang sa magkapatid, yung parang hatred ko sa parents ko, lalo na sa papa ko, talagang grabe. Yung emotional, parang naging abuse, yung minsan may mga nightmares na kailangan kong mag-revenge. Yung akala ko totoo, nandun ka, pagsuntukan, papa mo pala, kasuntukan mo sa panaginip mo. Yung parang, dahil may puso kang galit, bitterness, parang hanggang sa panaginip mo, nakikita mo siya. But what it means to forgive? But now, wala na for the past years, but God released all the possibilities at mga hatreds by Christ. Amen. But what means forgive? What is yung mga definitions about forgiveness? Forgiveness is defined as release, sending away, let it go. Then, it is release ba in order na to love? Release ba na
yung grabe na bitterness, or it is the forgiveness na, yeah, hindi lang slow in anger, fire, umusok talaga, galit mo, parang pag nakita mo pa lang, ayoko makita. Yes, ayoko, parang, meron talagang, I experienced that so many times. Kung makita, kahit boses niya, ayoko marinig, yung mga ganon. No? But then, in biblical terms, loving a voluntary, a cancellation of a debt. Amen. When we look at the verse, Luke 17:3-4. Luke 17:3. Kung sino yung makauna, pakibasa mo. Luke 17:3 po. Luke 17:3. Kaya't mag-ingat kayo kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siya magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang nagsisisi ako, kailangan patawarin mo siya. Amen. In this verse, God give the 5 patterns. Give the disciples a pattern of forgiving. 1 is the offense. Number 2 is the confrontation. Number 3 is the forgiveness. And number 3 is the repentance. 4 is the forgiveness. Then 5 is the restoration. In number 1, madali lang to. Sabi na if you're an offense, you've been sin committed. If your brother sins against you, how can we define failure as a love? May naranasan ba kayo about it? Kayo can share? Anong masasabi niyo about it? If your brother sin against you. Amen? I have a story. Yung classmates sila, sabi ni Rose, ang sakit ng ulo ko. Kahit saan na lang yung nakakamot-kamot niya. Sabi ko, bakit naman masakit ang ulo mo? Sabi niya, ang dami nanliligaw sa akin. Hindi sinasagot sila namimingit sa akin eh. Siya, Rose naman, hindi ka pa ba nagbabago, sabi ng classmates niya. Mapilit sa akin eh. Anong gagawa ko? Sila mapilit, gusto nila. Anong sabi niya? Sabi ng ni Rose. Anong sabi niya? Oh, well, people change. Okay. Ang tao daw nagbabago. Kailan pa? Kasi sometimes na we pretend na ang mga experience na to, we pretend things na hindi siya masakit. We pretend things that don't hurt. For that, naka-experience tayo ng without the joy, without the honest love. We not experience the reconciliation sa ating kapwa-tao. Number 2 is the confrontation.
Paano ba pag nag-confront ka sa kapwa mo? Rebuke. If your brother sins against you, rebuke him. But one meaning of the Greek word, Jesus, yung the word rebuke, there are three. To honor, to give the weight, tapos i-value mo kung ano siya nga pagkatao. Honoring them, everything Jesus, pag nagsabi ka, just honor everything what is in the Bible, what is Jesus told, and to be understood according to the principle, motive, godly with godly love. Amen. And then, to give the due weight to hold people na through the actions, it will be accountable. And values, ng values natin. The values should be enough. Nagpakita siya na siya importante sa buhay natin. Hindi lang kung ano yung naging kasalanan niya, but being as a best friend, or that you can show about not only by lips, but only by love. Show that he is very important for us. And the scriptures give example of two different kinds of rebukes. In 2 Samuel 12:1-14. Mahaba to. But in 2 Samuel 12:1-14, when the two example, i-direct ko na lang. Ang dalawang example about rebuking, confrontation, 2 Samuel 12:1-14, si Nathan. When Nathan confronting King David with sins of adultery, how he confront, how he rebuke the adulterer and murders in a creative way. When Christ rebuked Martha, how he rebuked, sinabi niya, Martha, pumunta ka doon. Sinigawan ba niya si Martha? Sinadyakan ba niya si Martha? No. Minura ba niya si Martha? Hindi. But he rebuked with a gentle word. Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. How soft, gentle, a tender love being at nature. Amen. Because loving rebukes, it can be gentle, it can be timing, with good timing or well-timed. With timing. And it should be tailored to fit the needs of the individual, so that they can aware the sin and understand clearly for what they have done. Man. Our goal is not to remove, yung pag nagsabi ka, hindi mo yung, is not removing the pain, yung mga sabat ka sa ating mga anak, it's not for, or nagsabi ka sa kapwa natin. Our goal is not to remove the pain, but to do whatever Christ's love requires. Amen. Number 3, the repentance. As we nabasa natin yung kanina, yung 17:3-4. About sa Luke 17:3-4, sa 4.
If he sins against you 7 times in a day, and 7 times come back to you and say, I repeat, so you can forgive him. Repent means to change one's mind, to change one's heart, to change one's behavior. In Matthew 21, 29, there is a istorya doon. He had 2 sons, may 2 anak. He came to the first and said, Son, go for work today in my vineyard. Intusang niya. Anong sinagot ng anak? I will not. Ayaw nga. Ayaw nga. Saan ba nasabi na ba natin yan? Pag notisan tayo? Or may sinabi ang Panginoon sa atin? Ayaw ko nga, Lord. Bakit ako inuutusan mo? Siya na lang. But afterward, he repented. This boy began to reflect, realize, disobey what his father said. But because of his conscience, naging conscious sa kanya na mali pala siya. He have sinned against his father. Anong ginawa niya? Pupunta siya. He came to himself. He acknowledged mismo niya na siya ay mali. He is not being afraid to refuse to repent and die without hope. He is not simply sorry na siya nagkasala, but he is not simply make affirmation, but he challenged yung kanyang will. He humbled himself and give up everything. Amen. Number 4, forgiveness. Ang the prime example of the high cost of forgiveness. Ano kaya? Oh, nawala na. Ayun. Nasaan? Yung cross. When God paid in the cross to extend the forgiveness to each one of us. Amen. As we study the scriptures, there are examples to get example ng mga forgiven people. Like mga example ni si David. Ano si David? Si David isang iba-iba, di ba yung si David? Adulterer, daming chicks. Kung sinong gusto niya, gusto niya. Ganun ka ba? Camille, hanggang tingin. Hindi Dave ha. Si Dave nakikita ko. Minsan tumitingin lang. Yung nakita ka sa pizza, ano? Minsan nag-jolling na si Sweet. Sis kasi minsan tumitingin daw si Alo. Hindi ako kasama dyan. Umiyak si Brother Romano. Siguro. Lalong binigyan pa ito ni Lord ng... Pag binigyan ni Lord na ito ng more blessings. Maraming chicks din. Chicks din naman. Lalong pugi pa si Brother Romano. Wow, pula-pula pang pisngi. Yes, ano? Ano ba ginagamit mo? Tide. Oy, yung katulong dati ng auntie ko na okra, ang kinis sa kanyang ano ba sikreto mo? Perla. Siguro ginagamit mo. Perla mo dahil sa perla.
ba yun? Di ba pag, di ba, gusto pahingi kasi masarap yung panlatag. Pang ano ng damit. Amen. Another example sa scripture about sa forgiven people. Si Moses. Kahit ganun lang si Moses, malaki ang naigawa niya yung ano. But Moses was a murderer. Si Abraham. Anong kasalanan niya ba Abraham? Abraham was a liar. Si Paul. Anong ginawa ni Paul? Pinatay niya ang mga Christian, nakapatay, killed Christians. Si Peter. Ano? Ay, si Pedro. Talagang si Pedro. Alam natin si Pedro, ano? Denying. Denied talaga siya. Denied niya ang Savior. But God forgive us. He actually erased all our sins from His memory. As look in Jeremiah 31. Jeremiah 31:34. Ano? 31? 34. Verse 1. No more, every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the nations get unto the villages of them. Seek the Lord, for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Amen. I will forgive their iniquity and their sin. I will remember no more. Amen. Number 5, restoration. In Risuya, there's a study, kasi conclusion na, kaya mag-asawa. It was, Mother's Day kasi, first baby pa nila. For 8 years, para 8 years na, wala pa silang anak. Tapos, pag mga 9 years, nagkaanak na sa isa. Nung mag-Mother's Day, parang first day, excited yung mama niya, yung asawa kasi, parang si Pastor, excited pa din Lola. Meron bang Lola's Day? Meron. Diba? Meron. Sa Japan, meron, no? November. Oo, sa November, si Pastor may excite sa, first day of Lola. Ano pa? Grandma's Day. Pero ano na yun, matanda. Dito. Pero yung Basta Lola. Bakit yung grandmother? Hindi ba Lola yun? Pero matanda na ako. Ano daw yun? Ikaw Pastor, di ba? Lola na ako. Ang Lola sa totoo ba? Tapos sa church nila, merong kagaya sa atin na ina-honored yung mga Mother's Day. Excited yung nanay, it's my first day na maging mama kasi nag-iisang anak. Tapos nag-promise yung asawa na pupunta doon sa church. But, antay siya, hindi dumating yung asawa. Binigyan na siyang yung papel, ay honoring. Binigyan ng bulaklak, tapos nakatayo pa sa harap. Malaking church. Wala, napapahiya sa kasi kilala ng mga, na kilala sa church. Tapos, yung asawa pang wala. Tapos nung pag-uwi, kita niya, malayo pa lang, galit-galit, parang umaapo na yung,
Ano yung asawa niya? Galit na galit yung asawa niya. Ikaw akin dyan! Pinagpalo yung bulaklak. Palo niya din sa asawa niya. Ikaw talaga, sabi mo, pumunta ka, first baby pa naman natin. Tapos ako, hindi ka pumunta, galit na galit talaga yung asawa niya. Palo niya yung bulaklak na binigay lang sa church. Pero walang masabi yung tatay, yung asawa, kasi kasalanan naman niya. So, ang ginawa niya lang talaga is yung lumubod siya sa asawa niya. Ang importante, he apologized. Nag-apologize. Wala siyang say kasi alam niya mali siya. So, what he do is he apologized and asked for forgiveness. Talk! And he wept. And he offered. For that, he offered a gracious gift of forgiveness. Open sa door nila na magkabalikan sila ulit sa kanilang pagsasama. Because restoration in our human relationship give us the taste of joy and God experiences. Enjoy with a relationship with the Lord. Amen. Bitin eh, bitin. Question ba?